106.7 Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Uy, kamusta naman? Nasaan na yung nerdy look mo? Wala na. Okay Sayang na. Yun lang pala ang solusyon doon. Ano? Magpahinga, ipahinga ang mata from contacts and then magpalit ng contact lens. Ano na ba kasi katagal yung contact lens mo? Hindi, diba? Itong mga contacts ngayon, they promise na pwede mo silang gamitin na for 1 year. Kaso, hindi naman pala totoo yun. Ayun. Oo, may mga pangilan-ngilan lang na totoo pero hindi naman pala. Parang jowa mo lang minsan totoo. Hoy, hindi ka magiging bubutera ng umaga. Wag mo naman kaming saktan. Hindi naman ganun. Pero yun nga, sa mga kapwa ko nagko-contacts din, yan. Hindi porket sinabi nga, di ba, na good for 1 year, talagang 1 year mo na siyang gagamitin. Oo, magpalit-palit din naman kayo. Oo, totoo. Pero ito, may tanong ka sa akin kanina eh. Oo. Ngayon. Talaga ba? Talaga ba dadalhin natin yan dito, baby Toby? Siyempre, yung mga tanong ko lang din naman. Kasi ako, hindi ko na ibalik sa'yo yung tanong mo eh. Oo, kaya pala. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, meron ka bang Christmas wish? Ikaw muna. Ako muna? Kasi ako yung una Nasagot ko na nagtanong. yun eh. Hindi naman nila narinig. Anong naman- Christmas wish mo? Ako naman kasi wala naman talaga akong Christmas wish eh. Oo. Kada taon, wala naman. Siguro kung magkakaroon man, maging masaya lang yung Pasko ko. Oo. Yun lang naman sa akin. Yun nga. Oo. Wala naman akong Christmas wish like sana magka-jowa na ako. Hindi naman sa ganun. Para maiba lang for this year, kung meron man, what would that be? Siguro sa darating na Pasko ngayon, sana okay na talaga yung health ko. Kasi ramdam ko ngayon hindi pa eh. Oo. So ngayon, sana pag magpapasko, okay na yung health ko. Yun lang sa akin siguro. So, kalusugan. Kalusugan ko. Oo, oo. tama. Tsaka syempre pera. Oo. Ay, ikaw kaya naman. Feeling ko kaya ka nagkakasakit kasi wala kang pera. Isa na rin yun sa dahilan. Stress siya kasi wala na naman akong pera. Sabi ko, galing. Sabi nga doon kanina sa pantry, Oo. ang sama ng pakiramdam ko, kailangan ko ng pera. Kaya nga, di ba? Hindi ka nag-iisa, ganyan din yung mga nakikinig sa atin Diba? ngayon. Oo. So ikaw, ano naman ang Christmas wish mo? Ganun din, health din, baby Toby. Kala ko pera. Ang pera kasi para sa akin nagagawa siya. Siguro more opportunities na lang. More opportunities. To be abundant. And family na. Gusto ko na next year. Dapat ang pangalan ng magiging anak mo, Andrew or Toby, ha? Bakit? Ikaw ba yung tatay? Ganun talaga. Dapat ganun. Kung baka pag-demand to. Alam mo, kung gusto mo maging mabait yung anak mo, dapat ipangalan mo sa akin. Baka maging tamad siya, B. Ay, hindi. Oh, sus! Hindi yan magiging tamad, promise. Kakaloka. Ayun. Wapo na, mabait pa. Charot! Totoo naman yan. May pagtatamad nga lang. Yun nga, ikaw naman nagsasabi nun, di ba? Tamad na tamad ka sa mga bagay-bagay. Alam mo, kapag pinuwersa ko isang bagay, sisipagin din ako. Hindi dapat pinipwersa sa isang bagay, minsan mahapde. Hoy! Hindi masakit sa pakiramdam. Masakit sa pakiramdam. Kasi labag sa kalooban. Okay. mo. Mabuti na lang at nilinaw mo dahil ang utak ko kung ano-ano na naman ang naririnig mula sa'yo. Wala talaga to. Magpapasko na. Uy, magbago ka na nga, baby Toby. Ako pa nga ngayon? Ikaw to nagpupulyot sa utak ko? Si Ate Vanso, tinan mo, tawang-tawa na naman siya. Ay, nako. Oo. Alam nyo ba, alam kong hindi nyo alam dahil kapag off-air po kami kung ano-ano pong kabalastugan po ang sinasabi sa akin ni DJ Lindsay. Hoy, hindi. Pinapangaralan ko lang siya ng mga bagay-bagay. Kasi magagamit niyan in the future. Wow, salamat ha. Yes. Ay, diba? nako. Anyway, bago ang lahat, binabati ko muna si Kuya Alvin ha. Si Kuya Alvin Jose, hello. Hello. Hello daw sa Malasakit Malasakit Riders Club. Ang daming mga riders. At yung mga riders natin ngayon, hello, mga nakikinig sa atin, mga silent listeners yung mga yan Alam mo, meron daw sa Taiwan na nagmo-motor pa uwi tapos nakaradyo daw sa Energy FM. Seryoso ba?
Pwede pala yun doon, no? Hindi ko alam. Pwede naman yun. Yung may radyo sa sa motor. Wi-Fi ready ba ang Taiwan Ha? na country? Na ano? Wi-Fi ready country sila. Hindi ko alam eh. Hindi rin ako sure eh. Hindi ko sure eh. Nagpunta ako doon pero hindi ko sure. Ang natatandaan ko sa Taiwan, na-amaze ako sa mga OFWs natin dyan sa Taiwan, yung mga sidewalk, pwedeng doon nag-travel yung mga riders, yung mga motor. Diba? Natatandaan mo? Di ba nag-Taiwan ka na before? Hindi na ata pwede yun nung time na pumunta ako doon. Kailan ka ba pumunta? This year lang. This year lang. Oo. Bawal na, ang bilis naman. Hindi ko alam wala kasi ako nakikita eh. Mga ano na yon, mga 5 years ago na ako pumunta sa matagal sa Taiwan. na. Oo. Sorry na. Sorry. Hindi ko na kasi alam eh. Nakakaloka. Pero yun yung napansin ko dati. Ewan ko lang ngayon kung Kasi nag-a-apply ka. nung napunta ako doon, may nakita akong motor lane ba yun o bike lane? Oo. Basta yung may mga linya-linya na doon. Hindi ko naman inaral. Kasi syempre nandun ako parang bakasyon, di ba? Totoo. Hindi madagdagan yung knowledge. Yung madadagdagan mo lang yung knowledge ko, pero hindi doon sa mga daanan. Hindi, syempre mapapansin mo, dapat mapagmasid ka sa mga pinupuntahan mo. Hindi ko na makita eh. Pasensya na naman. Yan yung dahilan Sorry kung na bakit ka maikukulong dyan sa ibang bansa. Kasi Sorry hindi ka na naman. observant. Nakakaloka to. O sige na nga. Ito naman may tanong pa ako sa iyo. Next year, ano naman yung iyong New Year's resolution? New Year's resolution, take more risks. Ganyan. Don't Okay. be afraid of taking yung mga chances na just because you're scared doesn't mean hindi mo na siya dapat gawin eh. Minsan, you have to do things kahit scared ka. Di ba, no, Ate Tama. Zoe? Ganon. Promise. Alam mo ako ito yung natutunan ko. Kasi kung hindi ka nagte-take ng risk, ano pa yung purpose ng life mo? Ay, oo. Bakit? Kasi syempre, kailangan nating, mag-take ng mag-risk. At lalong-lalo na, i-take mo yung risk na yan kapag takot na takot ka. Yun nga, 'di ba? Mas maganda daw mag-take ng risk kapag natatakot ka kasi at least may mababago sa buhay mo, 'di ba? So ako naman, more on sa health talaga sa akin ngayon eh. Kasi pansin ko talaga this year naman, ang nangyari sa akin puro ako sakit. Oo nga. Nagkasakit ako palagi. Sabi ko nga sa iyo yan yung side effect ng pagkakaroon ng COVID eh. Kaya naman next year, pagtutuunan ko ng pansin yung health ko mismo. Kasi ngayon, ramdam ko naman ngayon na hindi na ako ganun katulad nung last year na, alam mo na, nag-gym talaga kami last year eh. Oo. So ngayon, parang nawala na sa akin yung ganun. Oo, exercise. Oo, nawala na sa akin yung exercise. Kaya naman, next year, ibabalik ko yan. Balik Alindog 2024. Totoo. Magpustahan pa tayo. Ayoko. Ayoko, nadamay niyo pa ako dyan ni Sheena. O bakit? Ano nangyari sa pustahan niyo ni Sheena? At least nagkaroon kami ng abs. Oo nga, pero nagkabayaran ba kayo? Hindi. Oh, yun na yung kita ano, nyo? yun lang pang motivate lang sa amin yun. Mag-usap na lang kayo ng masinsinan, hindi niloloko ninyo yung sarili Mas ninyo. okay kasi na may kasunduan kayo, may kontrata kayo para matatakot kayo. Oy, Kung kayo naku. matatakot kami, ano nangyari sa amin? Nagkaroon kami ng abs kahit pa paano. Oh. Sige, nagawin mo na lang yan ng walang pustahan. Bakit ba masyado kang Siyempre sugarol? dapat meron. Ito, alam niyo yung nanay po ni Toby, pakipagalitan nga po tong anak ninyo. Masyado pong sugarol. Oy, hindi naman. Ang hilig pong mga makipagpusta-pustahan. Ito naman, pustang ano lang naman yun eh. Hello po sa mga, alam mo hindi, ang mga Caviteño, mahilig sa mga ganyan. Actually, Napansin ko, kasi yung tatay ko, yung mga kaibigan ko, tas ikaw din, may common denominator. Diba? Oo. Alam mo, kahit nga, ice tubig eh. Alam mo yung ice tubig? Oo. Pinupusta namin yun. Diba, mga Caviteño? Hello po sa mga Caviteño, nakikinig. Ay, hello po sa inyo. Alam kong traffic po ngayon dyan sa Noveleta. Hello po sa inyong lahat dyan. Diba? Uy, may mga nagko-comment sa sa usapan natin kanina. Sabi ni Melo Grace Rica Frente, yes po, Wi-Fi ready kasi yung mga SIM card dito, ready for internet for 1 month or year. Wow, ganun pala dun. So, madali talagang mag-post sa kanila anything on the internet. Kasi yung pinaka-SIM card nila is may internet, na. Oo. Diba? Ganun pala dun. Hindi ko naman alam. Pasensya na kayo. Ang dami nating nakikinig sa Taiwan, Baby Toby. Oo nga eh. Ano nangyari sa inyo? Oo. Taiwan na eh. Uy, pumunta nga tayo ng Taiwan, B. Wala akong pera. Ayoko na sa Taiwan. Ay, bakit? Ako gusto na ko ako dun bumalik doon. Kasi alam mo, hindi ko napuntahan dyan yung parang yung area na parang riles ng tren tapos may mga balon-balon na pinapakawalan oo. sila. Pinapakawalan. Gusto hindi ko alam kung ano yung tawag. Yun yung lantern. Lantern area. Yung basta doon, yung sa location kung saan nagla-lantern, sila, MM. Di kami pumunta doon nung time na yon. Oo. Pero meron ganong
Merong ganun, Snow, oo, diba? merong ganun. Oo. Pinuntahan kasi namin yung ano eh, yung snow mountain eh. Eh, wala namang snow. Walang snow. Pero malamig. Pero walang snow. Pero walang snow. Mountain lang. Mountain lang na malamig, pero walang snow. Ganun. Nakakaloka. Pupunta nga kami ulit sa ni Romel ngayong taon na to. Alam mo, gusto kong puntahan ngayon. Sumama ka na. Ha? Ako, Ayoko nung Taiwan na naman. Kakapunta ko lang doon ng January. Ikaw na. O saan ka pupunta? So pumunta, saan ba? Sa mga hindi ko naman napupuntahan pa. Uzbekistan? Huwag naman Ay! Uzbekistan, no? Ayaw natin Zoe ng ganyan. Zoe Jimenez, Siguro hello. sa Thailand. Thailand. Ay, massage. Masarap massage Yun, doon. Thailand. Tsaka may masarap magluto doon. Yung pinipilahan nila. Ano? Jaifang ba yun? Jaifang? Hindi ko alam. Basta magaling yun magluto na talagang sa street lang siya pero talagang pinipilahan siya ng iba't ibang mga bansa dahil ganun siya kagaling. Pero alam mo, ito pa ang weird ah. Gusto ko matikman yung yung mga mekos-mekos na sa India. Ay, lalaking-lalaki ka talaga. Nung una, ko, medyo alam mo na, sorry for the term nadidiri ako minsan. Oo, nung una. na-off ka, okay. Oo, pero come to think of it, part nga ng culture nila yun eh. So ako, gusto kong matikman yung culture nila. Okay. Through food. Oo. Diba? So ayun, parang gusto kong matikman yun. Oo. Yung tipong way, di ba kakaiba kasi yung way nila kung paano gumawa at magluto ng mga pagkain. Iba din, just like dito sa Pilipinas, meron din tayong certain way of cooking food. So para lang tawag dito ma-widen yung knowledge mo about different traditions, try mo yung kanila. Yes. Diba? So o yung tipong tama. hinahampas pa sa kiligili yung yung Wag pita. naman yun. Hindi, syempre. Sige, ikaw, gusto mo i-try yun? O, diba? Syempre yung kakayanin ko mismo. Syempre, hindi naman lahat makakaya ng sikmura ko. Yung kakayanin ko mismo. Hindi naman sa pagiging racist or whatsoever, no? No, hindi Pero naman. syempre, ako kasi medyo maarte ako sa kinakain ko, lalong-lalong kung saan ginawa yung kinakain ko. Oo. So yun, yung kaya lang talaga ng Ng sikmura ko. Kasi Kaya ako, mo. nakakain na ako ng crocodile burger eh. Yun nga. So siguro ako, pag pumunta ako ng Indonesia, kakain ako ng ganun, ng mga mekus-mekus. Oo. Diba? So, i-try mo yan kapag pumunta ka doon. O, diba? Bet natin yan. Wala naman akong gustong puntahan. Yun nga, Thailand, siguro, Indonesia, mga ganyan, Singapore. Gusto ko pang bumalik sa Mga Hong malapit Kong. lang. Hong Kong, gusto ko naman dyan mag-shopping lang. Shopping. yun lang yung gagawin ko sa Hong Kong siguro. Kasi bata pa ako nung nakadating ako sa Hong Kong. Sa Hong Kong Disneyland pa din. Disneyland. Oo, yun. Sorry kid at heart kasi kami dito Kaya alam mo yun, masaya kami kapag nakakapag Hong Kong. Hinihil namin yung inner child namin. Kayo naman. Pag nakita natin si Mickey Mouse, no, yung mga malalaki, life size, talagang gusto natin yun. Tsaka magpapasko naman Ano ba kayo? True. Ay, nako. Anyway. So ang dami na natin napag-usapan ngayon, DJ Lindsay, no? Oo. So pasadahan muna natin tong ating sender kanina, no? Oo. Ng very, very light. Ito daw ating sender ay meron daw siyang jowa, no? Na kung saan ay hindi daw marunong mag-open up ng nararamdaman niya sa kanya. Lalaki tong jowa niya. Ay, ang sakit. So ayun, hindi naman sa masakit, no? Para sa akin kasi, mga lalaki kasi hindi naman talaga kami sanay na mag-open up ng feelings namin eh. Yung tipong kahit na ang dami namin problema, diba? Hindi naman namin yung sinasabi sa lahat-lahat eh. O ba't ganyan ka na nung makatingin? Excuse me, dadaan kaming mga jowa. Para saan pa naging jowa kung hindi mo rin sasabihan? Alam mo, the reason why naghahanap ka ng kapareha sa buhay o Ito kaya naman naman tayo. practice stage yun yung pagiging jowa is para Boys, matuto ready. kang i-open up yung sarili mo para magkaroon ka ng katuwang, 'di ba? Hindi yung talagang binabottle up mo lang lahat ng nararamdaman mo. Alam mo kasi, masarap sa pakiramdam yung tipong halimbawa, sobrang reserved mo na tao, na tipo ng lalaki. Pero, 'di ba, yung weakness mo o kaya yung home mo na tinatawag is yung partner mo. 'Di ba? Kasi ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan mo kami ng buhay mo. Ganon. Alam mo, inaalala lang namin kasi kayo. Kasi una sa lahat, alam namin may dinadamdam din kayo. Oo. At syempre, ayaw na namin makadagdag pa dun. Oo. Inaalala lang namin kayo dahil mahal namin kayo. On behalf So ngayon, of all- so ngayon. Ako naman, ang daya mo. Ang haba-haba na sinabi mo eh.
Sige. Papunta pa lang ako sa point ko eh. Ayaw ni Cheche ng ganyan. Cheche Diluyas. Hello. Sige na, puntahan mo na. So yun puntahan na, mo. kaming mga lalaki kasi, no? Nababansagan kasi kaming mga sad boy. Oo. So syempre, ayaw naman namin ng ganun, di ba? Oo. At syempre, bata pa lang kami. Sinasabi na sa amin ng mga tito namin, ng mga tatay namin, ng mga kuya namin, Oo. kahit madapa ka, kahit magkasugat ka, huwag kang iiyak. Umiyak ka man, huwag sa harap ng madaming tao. Bakit? Kasi lalaki ka eh. At syempre, ganun na rin dapat, para sa amin, kikimkimin na lang namin to hanggat kaya pa namin. Pero syempre kapag hindi na naman namin kaya, di ba? Magkano kami sa inyo? So, Ganun yun. ganon. Kasi kami kasing mga lalaki, Oh. marunong kami magtimpe. Oh. Kaya namin kimkimin lahat at ayaw namin makadagdag sa inyo dahil nga naman mahal namin kayo at kapag kayo mamaya may mga problema pa kayo na Wala ka na masabi, kinakaharap. ako naman. Totoo naman kasi may mga Oo. problema pa kang kinakaharap, trabaho nyo or whatsoever, Oo. kung ano pa man yan, di ba? So dadagdag pa kami. So para sa amin, malulungkot kami na makadagdag pa kami sa kalungkutan mo. Di ba? Sa kalungkutan yung mga babae. So ganoon lang naman yun sa amin eh. On behalf of all the women out there na may mga jowa at may mga asawa at basta may jowa sila ha. We do appreciate yung inyong gesture na yon, Baby Toby, na ayaw nyong masaktan kami or ayaw nyong mag-isip pa kami ng mga bagay-bagay because iniisip nyo nga rin yung aming mental health and emotional Yes. health. So thank you very much. But you know, You're welcome. it's a privilege for us na matawag na jowa and at the same time panindigan yung jowa na title. Pag sinabi mong jowa, girlfriend, boyfriend, dapat kami yung nilalabasan ninyo ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na nung mga emotions ni emotions yon, Baby Toby. Yan alam mo yun, kino-confide ninyo ng mga emotions ninyo, lalong-lalo na if it's something that bothers you. Kasi ayaw namin ng sinosolo ninyo yung mga problema o yung mga bagay na nakakapagpasama sa loob ninyo. Nandito kami. Kasi ang problema sa mga lalaki, hindi sila nagsasabi sa mga jowa, pero nagsasabi sila sa mga kaibigan. Aminin mo. Aminin mo. Was there ever a time na nagsabi ka sa mga kaibigan mo, pero naunang malaman ng kaibigan mo kaysa sa jowa mo yung problema mo? Una sa lahat, hindi ako nagsasabi sa mga kaibigan ko. At pangalawa, hindi rin ako nagsasabi sa jowa ko. Ikaw lang yan. Hindi kasi, sa amin kasi kapag kami, kapag kami magkakaibigan, no, nagiinuman, hindi naman problema yung pinag-uusapan namin eh. Bakit? Kasi nagiinuman nga kami para magsaya eh. Yun na yun, kaligayahan ang pinag-uusapan namin. Yun yung sinasabi namin, pang titrip-trip. Kasi kung magiinuman kami, tas malungkot kami, nag-inom pa kami. Hoy, pero may mga ibang lalaki na kaya nakikipag-inuman is because meron silang dinadalang problema. Kasi yun yung paraan nila para mag-open up yung kanilang kaibigan sa kanila kasi alam nilang may problema yung kaibigan na yun. Pero mas gugustuhin namin yung masayang inuman kesa sa malungkot na inuman. Oo, mas masaya nga talaga yung masayang inuman. Kaya nga masayang inuman eh. Di ba? Bakit mo siya tatawaging masayang inuman kung malungkot naman? Pero hindi nga, sa totoo lang, di ba? Siguro kailangan na nating i-diminish yung whole idea of bottling up your feelings just because you're a guy or you're a man. Di ba? 2023 na. Ngayon, kailangan ninyong, alam mo yung maging open din kayo sa emotions ninyo. Pero syempre, Kasi diba? siguro kailangan mo rin naman siguro maghintay din sa partner mo. Sa boyfriend mo, sa partner mo. Bakit? Kasi syempre, malay mo hindi pa siya ready rin na mga sabihin Mag-open up. yung mga bagay-bagay. Kasi syempre hindi mo naman kayang i-force yun eh. Baby, to, mas masakit yun for us, Yes, ha? alam kong masakit sa inyo. Pero syempre, kailangan mo rin namang pagkatiwalaan yung partner mo na or supportahan yung partner mo na kapag hindi pa rin siya handa na sabihin, pangit naman nun kung magsasabi siya ng force lang, di Kung ba? pipilitin. O ikaw, ano Ay, pipiliin namimilit mo? ako. Patay tayo dyan. Ay, naku, wala akong pakialam. Tigil-tigilan mo ako sa pag sa jowa ko. Well, kasi si Romel naman, hindi siya yung tipo na nagbabattle up ng feelings. As in talagang kapag bothered siya, kapag nahihirapan siya, talagang sinasabi niya sa akin, ako yung unang nakakaalam. And for that, I thank him. Kasi ibig sabihin, he trust me na kaya kong magbigay ng kahit papano advice or solution sa kung anong dapat niyang gawin. Kasi mas masarap yung ganong pakiramdam. Na dalawa kayo sa problema, hindi mo siya sinosolo lang. Siguro etong etong boyfriend ni Yana, yung ating sender, no? Siguro eto nasanay lang din na siya lang mag-isa sa buhay niya at wala pang kapartner, no? Kaya naman Ayun siguro lang. hindi pa siya Sanay. ganoon kasanay, no? Kaya naman siguro hulmahin mo muna siguro. Hulmahin mo muna. Kapain mo muna. Hintayin mo muna na
magkusa siyang mag-open kasi pangit nga naman talaga yun, no? Kung pupuwersahin mo yung isang bagay. At kapag pinuwersa mo yung isang bagay, masakit. Oo. Siguro yan, yung katanggap-tanggap kung first time niya sigurong magka-jowa, tapos hindi pa siya nakakapag-adjust dun sa jowa life. Ganon. Pero again, tama, may point din naman si Toby na you have to wait for your partner to open up kasi it's not good forcing him to open up to you kung hindi pa talaga siya ready. Yes. At kung hindi siya confident na mag-open up. Kasi meron mga bagay na sobrang sensitive. Tama. Totoo naman yan, may mga bagay na kailangan mong kumbaga pag-isipan ng sarili mo lang. Yes. Pero kung kailangan or kung sa tingin mo makakatulong yung jowa mo at right din naman niya talaga to get a knowledge of how you feel, ganyan, i-share mo sa kanya kasi masarap yung sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng jowa mo. Yes. Diba? Yun lang. Alam mo kung gusto mong makasuporta sa kanya, makatulong din, sabihan mo siya ng I believe in you, I trust you, nakakayanan mo yan. At kapag ready ka na, andito lang ako. Alam mo yung ganun lang, yung Okay. thought na alam mo na nandyan yung jowa mo, parang makakalm na yung naming mga lalaki nun yung puso namin. Parang, ay, buti lang nandito siya. Alam mo yung mabubuhayan ka talaga. Oo. Talagang hindi ka malulungkot, di ba? Matutuwa ka, di ba? Na parang nawalan ka na kaagad ng problema, di ba? Yung ganun lang, yung simpleng ganung words of encouragement lang. Oo. Iba na yung epekto nun sa aming mga lalaki Totoo. Kaya naman kung hindi pa nakakapag-open sa'yo, yung yung jowa mo, yan siguro more on words of encouragement ka muna ngayon. Tapos maghintay ka na lang ng mga bagay-bagay kapag kusa niya nang sinabi sa'yo yung kanyang problema. Alright? Kanya-kanya pa rin talaga yan. In the end, kanya-kanya pa rin tayo ng style bilang mga jowa, no? Diba, baby Tobs? Tama ka dyan. Oo, pero kung ako yan, hindi ko kakayanin. Ay, naku, mag-break na tayo. Bahala ka dun sa problema mo. Solohin mo yan. Total, sinisolo mo yung problema mo, mag-solo ka na rin. Bye. Ganon. Magsalo ka na din. Oo. Ay, gusto ko kasi nakikialam ako sa... gusto ko kasi involve ako sa buhay niya. My brain cells don't fail me. Kaya yon, buti na lang talaga. Oh, yun. Pero ito na, DJ Lindsay. Mamigay na tayo ng MMFF tickets. Libreng tickets? Wow! Yes! Salamat po, guys! Ang galing talaga! Grabe! Ito na ang pasine ni Panga. Parang nasa game show. Kaya, dapat magkaroon to ng dance steps yung official diba? dance steps. Sino ba mga dancer dyan? Oo. Sana naman, turuan nyo naman kami. So, eto na nga mga Panggano. Para manalo ng not 1, not 2, but 3 MMFF tickets. Dami. Sagutin nyo na ang aming katanungan. Ay, naku, napakadali lang nito. Oo. So, kahapon, ikaw ang nagbigay ng tanong, di ba? Oo, baby Tobs. So, ngayon ako naman. Oo, ikaw naman. It's my time to shine. At para manalo, baby Tobs, kailangan nyo lang maging mabilis sa pagtawag sa amin para masagot ang katanungan. Oo nga Sa pala. numbers na 02-8721-2429. Ulitin natin, ano yan, baby Tobs? 0287212429, alright? Yun. Eto na nga ang ating tanong ngayong Wednesday morning. Sino ang bida sa family of two? Oh dapat my ito yung sagot dito, yung isang sagot dito. Ah. Dapat may kamukha ni Baby Toby, ha? Sino ba? Alam mo talaga ako wala. Wala akong kilala. Wala kang kilala. Oo. Halatang hindi nagbabasa ng material. Ayan, eto kasi yan. Oo. Okay. Dapat etong si Toot at yung kamukha ni Baby Toby na si Toot, okay? Wawa. Talaga Talaga. naman. O sige na nga, bilang magpapasko. Dapat ganun yung nyo, ha? Yung sagot nyo, ha? Ay, ulitin mo yung tanong. Again, ang tanong natin, sino ang bida sa family of two? Okay? So isa sa dalawang yan, pwede nilang sabihin. Parehas. Oo. Dapat parehas. Parehas. Okay. Ay naku, ang dali Si naman. Toot at yung kamukha ni Baby Toby na si Toot. Okay. In short, si Tot Tot. Hoy, tawag ka na. Ang bantot naman. Toot Tutut. Toot. Diba? 0287212429 ang number to call. Yan again, 0287212429. Alright? Habang naghihintay tayo, hello muna kay Edna De Vera watching from Milan, Italy. Ganon. Binabasa ako dito kanina. Anek boom. Si Cheche daw, ikakasal na. Si Cheche? Ikakasal na si Cheche, paring Toby. Wow. Talaga ba?
In fairness naman sa'yo, si Ate Congrats, Vance, si Vance ay pupunta sa Pebbles mamaya. Maraming salamat. Okay, Oo. ito na lang. Nasa 2 na daw. Ay, okay. Hello? Hello. Hello? Good Kuya. morning, Baby Toby. Ano po pangalan nila? Anastasio Papa ng Taytay Rizal. Anastasio? Anastasio. Tama po ba, Anastasio? Opo, baby po. Okay. So, Kuya Anastasio, sasagot ka na ba o uulitin po natin yung katanungan? Ulitin na lang po, hindi ko rin narinig. Ulitin. Okay, sige. Dahil malakas ka sa amin, uulitin ni Baby Toby yan. Go! So, Kuya Anastasio, sino ang bida sa family of 2? Okay? Tapos ang sagot mo dito is yung pangalan ng number 1. Tapos sa number 2 naman is yung kamukha ni Baby Toby na si Toot. Okay? Talagang Yan talaga. pinanandakan niya yung number 2 na kamukha niya. Kuya Anastasio, anong sagot mo? At yung sa family of 2, Apo. ano po yung choice ng A? Ay, wala pong choices. Kailangan po sagutin po ninyo. Opo, yung pangalan po ng dalawang artista. Opo. Naku, yung Naku po. kamukha ni Baby Toby, Oo. Opo. si Alden Richards. Ay! Sinasabi ko sa inyo, Kuya Anastasio, sinasabi ko sa inyo. Sino pa po yung isa? Yung isa si... baka magkamali ako. Oh, Si Ate Sharon ba yun? Sharon ano po? Oneta? Hoy, Sharon Cuneta is correct! Yun, congratulations! Dahil kompleto Thank you po. ang yung sagot. Pakiulit nga yung yung una mong sinagot, please. So yung una, yung kamukha ni Baby Toby Naku, na si masyado na po siyang Richards. pumapalakpak. Yun. Feel niya po yan. Okay na po yun. Nakakaloka ka dyan, B. Kuya. Thank you! Kuya Anastasio, Thank you wag niyo po po. munang ibababa ha. Tatanungin po ni Boss June. Shout out po sa sa mga go. taga-Taytay Rizal. Ayan. Shoutout mo na. Shout out Sino? po sa mga taga-Sibalye ng Taytay Rizal. Magandang umaga sa inyong lahat. You know. Mabuhay tayo. Yun. Okay. Once again, Kuya, maraming salamat at syempre wag mo munang ibababa ha dahil tatawagan ka pa or kakausapin ka pa ni Chairman, okay? Salamat po. Okay, congratulations. Salamat, Kuya Anastasio. Yun. May nagsabi dito, parang mas pogi si Baby Toby kesa kay Alden. Hoy, wag kang ganyan. Baka mabash tayo. Diba, may ano din naman ako May din naman ako dimple. Kakulay mo actually si Alden. Kakulay lang. Kakulay mo. Hindi ko kamukha. Kakulay mo. Hindi ko kamukha. Kakulay. At dyan na po nagtatapos. Anyway, pangga susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Nakamukha ni Alden Richards. Walang iba kundi si Baby Toby. And for our next song, here's a song from Sixpence None the Richer titled Kiss Me, only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy!